Last week absent ako. Parang mas maganda yung conversation natin last week. Wala na, puro basketball eh. Nakita mo ba yung conversation namin last week? Hindi ko nga pinanood. Talagang naano yung otak ko doon. At syempre nandito si Warren John. Alright, thank you for again. Hindi pa siya canceled. Welcoming me here. And then excited kasi puro lalaki na lang yung guest natin. For the past few weeks. Puro male's perspective yung naririnig And natin. syempre, may bago nating friend. Nakilala ko siya at nakikita ko rin yung IG niya. Like, content creator, especially, okay yan kasi sa mga Filipino community, kailangan natin na mas maraming ganito. Andito po si Justine. Hello. Welcome. Thank you for having me. I'm very grateful to meet kayong lahat here, and thank you so much for having me. Ayun, thank you din. Thank you. So, nag-uusap-usap tayo kanina. And ito gusto ko lang malaman. Kasi ngayon marami ng Filipinos, I think, dito yata, parang nasa 1 million Filipinos na tayo. Mm-hmm. Ito lang yung issue ko. Ewan ko kung babatuhin ba ako na ito. Pero like ngayon, dumarating na marami ng Filipinos ngayon. Pero dala nila dito, may isang ugali na ayun ko, ito parang baka 50-50. Kasi yung dala nila yung sir, ma'am, mga ganon. Diba? Pag pumunta ka dito sa Canada, tayo, dumating ako dito 90s. Mm-hmm. So nung 90s, hindi tayo sanay na may isa-sir natin or imam yung mga tao. Diba? Parang dito kasi, tapos may nakausap kasi ko yung kaklase ko dati. Isa sa mga naging issues niya is professor siya sa Pilipinas. Pero yung mga dito, yung mga professor, parang hindi raw niya kaya na hindi tawagin ng sir. Diba? Kasi ina-address lang ng mga kaklase niya sa first name. Mm-hmm. Which is ganun tayo. Ako nasanay din lang ako. Kailangan ba na i-let go ng mga Filipinos pag dumating dito sa North America yung pagka masunurin natin na ganun? Yes, for me, I admire the way of how us Filipinos really respect sir, ma'am, right? Kasi dun tayo nasanay, right? But the moment that you've go out of your comfort zone, you're gonna have to unlearn the things and learn the new things. It's a way of like, okay, we are very respectful, right? But you're in a new environment and you gotta evolve, right? So there are things that you have to let go for you to have the space to grow. So that's just my own opinion na parang we really have to level up then, right? Like us in the Philippines, meron tayong mga what we say nakaugalian, right? Parang yun na yung tradition, right? Pero let's say, kung ang technology nag-evolve, why not yung human tayo? At saka idadagdag ko, etong ma'am sir na to, ito is hindi nga Tagalog yan. Ito is English, di ba? Exactly. So, iyan ay way na para yung sa class ng status, no? Exactly. Ngayon, kung Pilipino pa yan, na halimbawa, ngayon, dami na sa akin tumatawag, kuya. Di ba? Quiz, di ba? Isa pa yan. Or paps, papi, di ba? Yeah. Okay lang yun. Papi, iba naman papi. Pero yung Sir Philbert, parang parang hindi ko, parang... Anyway, maganda pakinggan, pero parang, di ba? Yeah, and tsaka, just to add on to that, right? I'm not saying that it's a bad thing, but, like if we talk to other, people, they just say, just call me John. Right? Because you don't know, baka na... offend. Exactly. So we gotta have to learn our limits, right? So as Filipinos, we gotta learn where to put ourselves when we're talking to people. So pag tayo, siguro okay lang. Pero what about other people? Sometimes they get offended. Sometimes just call me my name, right? Kahit ako feeling ko na-offend ako, lalo sa mga Filipinos na... parang sir, yung mga ganun. Hindi, alisin mo na yung sir, alisin mo na yung kuya. Right? Kasi ako hindi naman ako ganun sa, pag may nakilala ako ngayon, ewan ko kung titignan lang ako as disrespectful, pero medyo matagal na rin ako sa Canada, like 20 ilang years na. Pag tinawag ko sa limbawa, si Bong, di ba? Yeah, which is, 10 years older than me. Like, hindi ko na kailangan ikuya. Yeah. Ayoko nang isali yun. Or... Exactly. At saka may ibang word tayo na mas appropriate na hindi ma-demeaning, na hindi about classes. Halimbawa po, may hindi ka kilala, hindi mo alam kung ano ba, doble ng edad mo, or sabihin natin may status talaga. Exactly. Baka presidente. Yeah. Diba? Kausap mo presidente. Diba? O
Ay, opo. Hindi, sige ako na po. Yeah, 'Di ba? Hindi mo yeah. kailangan sir, 'di ba? Parang- Exactly. Hindi lang naman sa Pilipinas eh. Kasi sa ibang bansa, like yung mga, for example, yung mga coworkers nila, mayroong mga senior, mga junior talaga nila. At saka talaga tinitake nila yung pagtawag sa kanila as mas seniority sa... hindi sir, Mr. Pwede nga ba, Mr. Zuckerberg, 'di ba? Kung boss mo si Mark, Kasi depende sir, sa relationship mo, pero yun ang pag-address dito ng merong seniority, 'di ba? Oh, Mr. Mr. As a French naman, halimbawa, madam. Pero yun is yung native sa language nila yun. So meron tayong native na pwedeng i-address na Yeah, so na agree ako doon. Po, yung mga gano'n. Po, okay lang. Yeah, exactly Kuya, then. okay lang. Yeah. naman. Oo. Pero ma'am, sir, parang kasi over nga talaga. yan ay hindi remnant. Yung culture natin, no, na Exactly. for the longest time, 'di ba? Yan, oy, mga long katuts, 'di ba? Oy, katulong niya lang 'yan. Yeah. 'Di ba? Laging maski sa kapwa mo na palibhasa ay teacher lang 'yan. Exactly. Ay tendera lang 'yan. Kailangan i-address mo ko ng ma'am and sir Exactly. para ma-differentiate. Di ba? Pumunta ka sa Green Hills. Ay, DVD, ma'am sir, ma'am sir, Yeah. ma'am sir, ma'am Yeah. sir. Di ba? Kasi Kuhang-kuha. tayo mga Pilipino, yun ang ugali na masyado nating It became a norm. It in-embrace. became a Ay, norm. the Hindi, norm. matagal na to. Matagal na to. Kaya It became a matagal norm, na nga. right? So, yung parang yung mga politician, gusto nila talaga na parang, power hunger sila. Gusto nila matawag na parang sir or Yeah. Or kahit what's up. halimbawa teacher ka or professor ka nga doon sa syempre i-expect mo yung mga estudyante mo na Will pero iba respect. dito talagang first name basis eh. Yeah. or last name, Mr. Ako naman, yeah. yung sa high school man lang, Mr. Feeney, di ba? Boy Mr. Meets Choi. World. Oh yeah, yeah. Diba? yeah. Mr. Ainsworth. Yeah, pero yung nga, yung ugaling ba yun? Okay, so North America, like kalat na tayo sa social media din. Like halos maliit na lang yung gap. Kailangan ba nating baguhin yun sa Pilipinas? Sa akin, oo. I think inevitable, may social media na, ang mga tao doon, hindi namang na Yeah. parang na-sheltered sila sa doon. Yeah. Na nakikita nila dito, nanonood sila ng Netflix, nare-realize nila sa mga series na pinapanood nila sa YouTube. What? Ito, ina-address lang na ganun and nire-respeto pa rin nila. Yeah. I think yung mga mas bagong generation is hindi na ganyan. Exactly. Sana nga. Kaya nga pag dumating dito. I think iba rin eh. Kasi you can... sino ba most likely na gano'n yung mga moms or na hindi ba yung mga nagtatrabaho na sa lower class? Yeah. Hindi ba kayo agree doon? Blue collar. Di ba? Pero Yeah. nag-aano rin yung iba. Like kahit sa mas may kaya. Kasi nga sa Kasi pinaka... kapag may kakayahan, either kung anong position mo or trabaho mo, basta may kakayahan ka sa pera or something like that, hindi naman sila ganun eh. Ang Hindi, cancer earner, nga, right? kailangan sa core mo titirahin. Ang core is ang basic unit ng society? Family. Okay? Sa family mismo, 'di ba? Recently lang tinatawag na kasambahay. 'Di ba? Tayo lang talaga yung usong-uso yung mga kasambahay, yung mga ganyan. And anong tawag ng mga kasambahay? 'Di ba? Usually ma'am, sir, kuya. Yeah. Tama na po, Yeah. kuya. For me, it just goes to show yung parabang, again, going back to our history, na ito yung mga slave mentality Subservient. natin, subservient, it is automatically parabang program na sa mga naka-hardwire. sa ano na yan sa Exactly. mga nakababa or poor. And to I would add to say. that, like I just think na parang we all know that this is our culture. Pero why are we not doing anything to change it? Yung parang in your opinion, we've seen this from 90s to like the old generation. Pero bakit every year, bakit parang hindi nagbabago? Ang Right. aling specific. Let's say yung pagtawag ng ma'am and sir, or let's say yung ways natin, right? Yung mga things na when it comes to, let's say, parenting, for example, right? May mga things na sa parenting is you have to, kailangan mong parang, how do you say it, disiplinahin yung anak mo, but hindi mo kailangan, what's the Paluin? term? No, like, not higpitan. Because here, what I've learned being a parent here in Canada is you gotta have to really have an open communication. And what your kid tells you
is valid. And what I'm saying to this is that when nung mga bata pa tayo, when you talk, Hindi ka right? pwedeng Hindi ka sumagot. pwedeng sumagot, right? But you don't know that you learn from the same sa kids mo. You will learn as a person, right? So yung mga things like na nung dati, it's different na pag ang magulang, they say something, that's done. Hindi ka na pwedeng sumagot. But that's what I've learned when I moved here. When you become a parent, whatever your kid is telling you gotta have to listen, right? Because that's shaping you to be a better person too, right? So, Tsaka, as parents, like mas marami na nga tayong ring alam ngayon. exactly. Siguro dahil rin sa internet or sa mga natutunan natin sa TV. Pero I kind of disagree with that. Okay. Kasi narisa akong ganun eh. Na And you hindi, see- na and- hindi ka sumasagot. No, it's like I have a strict parents, strict, especially yung father side ko, or they were very strict. I mean, lahat sila teachers eh. Oh. Right? So there's some point na parang talagang hindi ako makapagsalita or gawan yung kailangan kong, yung gusto kong gawin. Pero I grew up like this, knowing better kung what is what is right or Right. what is wrong. Right. Right? Hindi, pero- There's some exception. Dapat meron exception. Yes, Of I agree course. that you should listen to your children, Ah. right? But it's just the part of growing up where preparing your kids to be to be stronger and be able to be ready kung yung mga challenges that are coming up to them, right? So, hindi, yung way ba ng mga parents natin na ganun, na-shape tayo as mentally strong? Oh, yes. Well, it depends really. Kasi may iba na nag-cause ng trauma. May iba na nag-cause din ng napaganda rin, na shape up din yung character, right? There's pros and cons, right? Tama. Pero what we're trying to, come out of this is that we need to value the things then kung ano yung mga younger generation are saying. Kasi that's how we learn. Like for us, before nung time during our times nung mga bata pa tayo, right? When you wanna mga tweetan, is that right? Mga tweetan. Pag nangangatwiran Mag-reason ka, out, mag-reason out. You wanna reason out, and this is what I believe in, right? Pero hindi pwede. No, when your parents say no, right? But now when you become a parent, when you gotta have to ask your kid why. Yeah, you can say no and you just have to explain to them why you're saying no or you're disagreeing with your kid. Exactly. Right? But you still have to explain it. I think that yun ang kailangan gawin natin as a new parents right now. Kasi dati, hindi. You just said no and then wala nang That's it. There's explanation. a Wala nang barrier. pero hindi mo rin pwede sabihin na all negative yung ganong klase ng upbringing. That's true. Kasi halimbawa, ako at marami pa siguro, sobrang example mo, sobrang takot. Pero hindi naman ako lumaking minsan as a parent din. Same nga, Parang sinasabi ko. parang minsan gusto ka, parang mini-wish ko nga ganon. Ako sa anak ko. Yeah. Kasi nai-spoil. Dati pag sinabi ng anak ko na oh daddy pabili ng ng laruan, hindi punyeta. Wala na. Yeah, that's it, right? Diba? Say it nicely instead of so that. ngayon naman baligtad. Papa, can you buy me? Yes. Okay. Pero Marketplace. hindi- Masama yun eh. Yeah. Hindi nga eh, kasi nga parang meron tayong ugali sa atin na ayaw na nating maranasan nga ng anak Exactly. natin. That's so kaya what I talaga tinatry natin Pero yun nga, ibigay yung lahat. ayaw mong ugali, sa tingin mo, yung pangit na ugali mo, is actually, baka in the future, Masishape na is hindi pala pangit yun, kumbaga, completely pangit yun. So, yung dati, para sa akin, napakapangit ng ugali naman. Halimbawa, tatay ko na napaka-stricto. Yun ang opinion ko. Perspective ko. Yun ang valid na naramdaman ko as a bata, teenager. Pero ngayon, parang Tama. tama. Yeah, it's true. Tama It's pala. true. Yeah, it's So true. you know you're understanding. Pero ang ibig sabihin is mahirap sabihin na mali yung maging masyadong strict or tama yon. Exactly. Ang importante is kung anong klase nga ng household kayo. Basta merong bottom line nasa caring and loving na household kayo, whether sobrang stricto ng tatay mo o sobrang chill, I think sa long term is okay ka. Kaya nga yung mga sa North America dati na
ganyan, open masyado, di ba? Hinahayaan nila. Fast forward, or maski yung mga panahon na yun, kung papanoorin natin, what? Ganun lang nila sagutin yung mga Yeah. yung mga nila, parent nila, walang respeto. So, let's take a look at it sa much bigger picture, di ba? Ano ba ang inaano ng mga pipiliin nyo, for example, or sa tingin nyo ngayon sa mga upbringing, hindi ba Asia is usually like tinitignan nila or binibase nila yung mga Asian yan, maano yan, di ba? Masunurin yan, obedient yung mga yan. Meron silang principle, meron silang ganito. Dahil nga yung upbringing nila, yung support ng family nila, at saka yung pride na i-bring nila dahil ayaw nilang which is the opposite that is happening in North America. Mm-hmm. And what's happening yung mga kids dito sa North America is what's causing the social issues right now. Hindi ba? Because they have too much freedom. Yeah. Di ba? And hindi lang, kasi mahirap yung i-correlate mo yun doon. Yung bigger problem is, again, yung klase ng household. Ang daming broken families. Yeah. Ang daming, so again, pag yun na, ang base mo is broken family, walang hindi nurturing environment, I think, maski i-engineer mo yung pagkausap mo sa anak mo na papakinggan ko or maging sobrang strict ka, mahirap. Uphill battle yun. You mean katulad ng mga overseas worker? Depende. Hindi ibig sabihin na single mom ka or dad is broken family na. Hindi ibig sabihin nun wala ka ng capacity na mag-provide ng nurturing na environment. Hindi ganun. Although karamihan ganun, pero marami ang strong, may makilala tayo mga single father na talagang ang ganda ng pagka-raise nila sa anak nila and mga single mother. That's true. So, yun ba ang nakaka-contribute sa mental health na natin ngayon? Kasi ngayon, ito isa sa mga pinakamalaking issue is yung mental health ng mga bata. Or, like sa atin kasi, yung tradition na ng Pilipino, pag halimbawa umaarte lang yan. Ganyan yung treatment. So, hindi ko alam kung ano. No, because, so basically what it is right now is meron tayong opinion when we were kids. And my question to you is, did you ever get to that point that you were heard? Na sa mga reason out mo. How you feel. Were you able to explain how you feel? Hindi naman. Hindi. Pero tanggap ko na kasi anak lang ako. That's the thing, right? hindi ko yung favorite child. Anak lang ako lagi. Ang sa akin naman, kaya sabihin na nating maski hindi ka pinagbigyan, okay, ang typical na age mo, 'di ba, na nung bago mo maabot yung sense ng mga issue na talagang baka importante na mag-reason out ka, kadalasan is kababawan naman, 'di ba? Yung mga topic, yung mga argument nyo, 'di ba? Hindi ako binili ng gitara. Sa loob ko, hindi na ako pinag-explain, basta sabi nila bawal ka mag-gitara or hindi ako pinayagang maglakwatsa. Hindi ako unfair. So depressing yun sa ganun, pero yung sa grand scheme of things is I don't think hindi yun yung mga issue na ngayon like hindi sa akin big deal. Tanong ko sa iyo, who is most likely to listen to you? Nanay mo? Usually tatay nanay mo? Or yung grandparents mo? Grandparents? Grandparents, hindi ba? Grandparents, yeah. Pero again, hindi so, lahat. So kapag may issue ako dati, tumatakbo ako sa lolo ko, yun, papakinggan niya ako. Right? Hindi, okay yun. Again, bonus yun. Pero ako, hindi accessible sa akin yung grandparents ko na gano'n. Pero sabi ko lang, even sa wala akong masabi, yung mga bagay, sa murang edad naman, hindi naman ganun ka big deal. So, nung mas nagmamature ka, usually independent ka na, may mga sarili, ito na usually pag may sarili ka ng trabaho, kaya mo nang suportahan yung, lalo dito sa North America, then medyo wala na pakialaman to. So hindi ganun ka big deal sa akin na parang hindi ako nakakasalita dati kasi typical na no buts, basta bawal kang lumabas ngayon. So my answer to that is yes, I get the chance to be heard by my lolo. And because
sometimes sasabihin niya sa akin, ano mo na lang yung tatay mo dahil, Yeah. ganito lang gusto niyang gawin sa'yo. Pero, ganito na lang gawin natin, bigyan na lang kita ng ganun yung support. Ganun yung, Parang ganun yung nga yung family. mga- Ganun yung na naranasan Parang natin. parang right? pacifier. Tsaka parang ganun nga yung mga parents natin ngayon sa mga grandkids nila. Yes, Yeah. yes, yes. Nabaliktad. Oo. Kung gaano ka-stricto sa akin dati, hindi ako ibili. Ngayon, konting ungot ng anak ko, anong gusto mo? Diba? That's Diba? so true. Right? That's so Hindi, true. yun nga rin yung point ko na ano ba dito sa North America, like mas nabibigay sa kanila yung mga gusto nila. So, yung cycle ba na gano'n, nabibigay yung gusto, is yun pa yung kaya hindi nagiging mentally tough. Yeah, kasi look, Isa kapag yun. basta sabihin sa'yo ng parents mo, you can act the way you want to act. Whatever you want to do. You can be whatever you want to be. Right? Yun ang nagko-contribute sa social issues natin eh. Yun sa tingin Hindi, mo. pero ano yung specific sa mental health? Ano yung mga Later issue? on, binibigyan mo ng freedom na yung bata na gumawa ng mga major decisions sa buhay niya. Later on, regretting it. Right? Yun ang mag-create ng mga problem later on. Hindi, later on, Yeah. agree. Pero yung current, kasi pinag-usapan natin mental health. So, sa iba't ibang stages ng buhay, no, bata, teenager, adult, and so on, ano ba ang mga mental health na parang problema? Mental ngayon, health lalo ngayon na / parang depression kasama depression. na doon. Depression. Oo, I think yun. Yeah. Bakit? So like, I feel ang una lang really is communication. Right? Sa anong edad to? Anong age group So sa tingin let's mo? say starting from Teenager? Mga ganun. teenager. Ano ba Kasi ang doon yung teen- nagsa-start. Mga Like that's 13? where Ano you ba ang start the teenager? fun. 13, right? 12? Yeah, around yung that mga time. ganun. 15, Because your 14. perspective changes kapag nag-teenager ka na. You can see, you have other Pag-blooming influence. ka na. Right? You have influence on other friends mo, right? So, the way how you were brought up sometimes sa house nyo is like when you go out there, you meet new people, you're starting to try things, your friends lets you try, right? Tama. So, those kind of things, right? And then eventually when you go home, parang iba na naman yung vibe. Para sa mga lalaki, ang pinaka-catalyst niyan sa umpisa, alam mo, unang point na alam mo, na naalam na ng parents mo nagbabati ka. Oh my God. Yun yung hindi mo ma-communicate na parang, That's given facts na lang Diba? yan. Sa parents na lang yan. Hindi, pero alam mo Kailangan yun, na magsisimula to. like, Kailangan ko yung mali ba itong ginagawa ko? Guilty ako, pero, Anong pero age? yun yung unang depression, Pero di hindi ba? mo nga masasabi yun eh. Yun yung mga hindi mo masasabi sa parents. Paano ka matidepress doon? Mahuli ka ng magulang mo, hindi ka ma-depress. Hindi Well, madidepress. Mahiya lang siguro. Oo, emotion din yun Hindi. pero nandun yung gap, maiilang ka, di ba? Nahuli ka kinagabihan, di ba? Kain na. Kasi darating na. Wala akong lakas. Hindi, pero yun nga. So, i-face natin to as parents, di ba? Yeah, yeah. So, paano ngayon? Please, Paano, ayoko ba? Ayoko paano mahuli natin, anak ko. ilang years? Okay, ilang years, di ba? Yung may expose na yung mga anak natin sa ganun na hindi mo na talaga kayang i-shelter yung bata. So, paano mo i-ready yung sarili mo sa ganun? Yeah, So, dapat exactly. anong best way? I don't think there's any best way. Best You just have to practices. communicate. Like talagang sabi mo sa kanya, hey, normal yan. Pinagdaanan ko Hey! yan. Hey, I see what you did there. You hid that. You hid your sock somewhere. Bakit matigas doon? Bakit totoo to? Diba? Like, you just have to like, para siguro wag mo sila lang masyadong takutin kasi you know. Exactly. Like, So going back to that, I think it's the way how you approach, right? Kasi sometimes yung tone kasi din natin is very it serves as a strong impact growing up. Yung tayo when we were kids, right? When yung mga tingin lang na alam mo na, right? Takot ka na. Pero ngayon, alam ba ng mga bata, alam ba ng kids when you look at like isang tingin lang, do they understand? Right? So like things like it has to be really in a nice way where hindi magde-develop ng gap. Kasi I know there's gonna come a time that
hindi naman mawawala ang misunderstanding sa household, especially if you have kids, right? They change the way they believe in things. They change, their opinions. Hindi may times na hindi sila mag-agree sa atin, right? But what I'm just saying is that we gotta be open-minded too to have that conversation na even if this person believes or your kid believes in different things, then you gotta just, guide them. Pero paano mo mahahandle na ang reality ay majority ng panahon is wala sa atin ang mga anak natin. Nasa kamay ng mga school professional, di ba? Exactly. That's a good So, question. tapos, yung mga nafi-feed sa kanilang, yung influence, Information. Yeah, ng information. influence overall ng school, pagdating sa bahay, iba, paanong... Mahirap nga ang ano yun. But as they say, it starts. So I know it starts from home. When you set the expectation of your kids, na okay, I agree. right? Yeah, It I starts agree. from home. It starts from home. So when you set that expectation, if you always have that conversation with your kids, okay, when you go to school, this is what's right and what's wrong. Now you decide now, so that they have the freedom to choose. But they have to know what's right and what's wrong. Pero yun ang, I think, merong unfair sa... Yeah. So sa akin naman yan, like how can you really define if kung yung accepted right now is something different from what you believe in, well, right? As a parent, well, you know what I mean? yeah. Yung belief mo Kasi hindi na baka yung hindi na kid ang hindi na- mag-suffer pag right? iba yung opinion niya. Right? So Exactly. you can't really ask them like or teach them really what's right and wrong. At saka mahirap kasi sa school, ang isa sa mga unang Yeah. tinuturo ay irirespeto mo yung mga educators. Kasi ang mga Yeah. educators, ang expert Yeah. sa field. So, yung parang... I think it's more better if you ask if you teach your kid kung ano ang core belief ng family ninyo, Exactly. right? Yeah. This is what we believe in. This is how we, this is how we grew up. This is how our parents taught us this. This is Exactly. how I came to be. As pero a- paano kung yun ang as- mag-cause right. ng depression o conflict sa anak mo? Kasi sabi mo, Well, yun ito na nga. anak ang pinapaniwalaan Yun natin na na nga. lalaki lang at babae. Sa school, Iba naman. Yeah. Right? so ngayon tahimik Yes. yung conflicting yung I information. know. And again, sa pananaw ng 11-year-old Yeah. is alam mo yon yung Confusing. at Yeah. yung information, yung mga conflict na yan is depressing yan. Baka negative ang impact niyan. Exactly. Paano mo I think- i-handle yun? I think you just gotta do what you gotta do and teach like sabi ko nga yung papaniwala ninyo as a family. Look, if it will be a given time na para bang he or she will make her own decision, right? Pero So, yun nga, in the process, yung time na nag-iintay ka is yun yung baka nagiging distant kayo. Na sinasabi, Yeah, hindi na the nagko-communicate. Yeah. Mm. Yeah. right? Well, So bottom line, what I want to say is that it's not easy to look in a perspective of our parents and to be in our shoes being a parent, right? unless magiging talagang tough ka nga as magulang na para bang hindi ka pwedeng maging babae. Hindi, kaya nga, Ilalagay kita sa- depression ng ano. Ilalagay Yeah. kita sa sign up kita sa military. Magkakaroon naman ng No. kim-kim or Yeah, galit exactly. na. And that's what we're trying to That's- prevent from happening. We don't want our kids to suffer. Kaya nga sabi ko, it's just, sa umaga pa lang, dapat na-educate na sila. So by the time na Communication. meron ng may mga conflict nang hindi ganyan yung hindi yung ganyan yung tinor sa akin ng magulang ko. So they will prepare them to make better decisions, right? Exactly. Just that you have a firm belief na ganito dapat yung pamilya natin, na may pride tayo, right? Ganon dapat. Hindi, ito kasi puro tayo hypothetical ngayon eh. Right. Ikaw ba, hindi ko alam kung baka mas nakakatanda bang anak mo or meron ka bang parang incident na parang medyo challenging nga sa gantong aspect? Well, the ways how we were raised back home is different when you live here, right? So there are values that you have to let go, and you have values that you have to teach your kid, right? Kasi kailangan they have to adapt as well, right, to new things, because there are things that might have not worked for me back home. And that made me who I am today, to get me better too. Because constant ang work natin sa sarili natin, right? It's not just
knowing what's right and wrong, but you have to also work on yourself. So what I'm saying here is that there's the challenge really right now is that I want to really open up yung communication. Because when you say communication, there's different types and levels of communication. We can just talk like you and your kid. Like, okay, may problema ka ba? And that's it. Hindi ko kaya. Hindi kasi sa lalaki, and I admit, meron rin akong problema dito. Kasi para bang masyado sometimes akong strong Yung personality ko, like, hindi ganito, do this, do that. Yeah. And then sasabihin ako ng asawa, sasabihin ko, pwede mo na ma-explain na mas maayos. Yeah, Right? exactly. Kausapin mo Or may good cup, may bad sa cup ano ko. sa inyong dalawa. Well, that is, I think as a dad, I think kailangan mo rin ng ganun Hindi lang lagi yung soft. Oh, yeah. Hindi, Nakit mo? kailangan mo nga. I think hindi naman sinasabi ko sa mga babae na it's their duty na para bang kalmahin yung or explain yung opinion ko as a dad sa bata, pero I think kailangan mo rin ng ganun Yeah. It just makes them more tougher. I think yung sabi mo nga na you were brought up na on a tough environment, and I think it helped me out through growing up, right? So I think it's there might be some exception. It has Pero to I be a think- healthy combination where you have to be direct and you have to really, dissect kung ano ba talaga yung nararamdaman ng bata, right? Ng kid mo, right? Ang hirap rin kasi ngayon, halimbawa sa social media. So pag ayaw mo yung parents mo, halimbawa ayaw yung opinion ng parents mo, meron kang community Yes. na hindi nakikita ng parents mo or tayo. Yes. Hindi natin nakikita na pwede nilang pagsabihan. And like palaki yung community ngayon, lalo online, Roblox. Diba? Yeah. Sa Roblox, pwede silang mag-rant doon. Yeah. Tapos sasabihin ng mga taong to, okay lang yan. Ganyan Exactly. talaga. Sobrang Yeah. daming mga echo chambers Oh, na no. maski gaano ka dark, gaano ka mali. No, merong maski sabihin mo pang ano ba sa mga issue ng mga pedophilia o gano'n, maski gaanong ang karamihan ng mga tao is against, no, may community na Right. i-encourage ka na Yeah, to do. valid yan nararamdaman mo, tama ka, gano'n. Yan ang dangerous kasi sa panahon ngayon ng social media, internet, lagi tayong nawa-one up ng mga kabataan. Yeah. Kasi mas mas exposed sila dyan. Yung akala natin magaling tayo, no? Mas sila. Pero ganito yung ko, bakit dati yung mga kabataan dati dahil sa Pilipinas yung mga religyoso sila doon di ba? Ang dahil sa takot nila, sometimes hindi sila sumasali sa mga ganun Or you know what I mean? Yung mga Sa religion. hindi sa mga ibang hindi talaga hindi belief nila, hindi na kami ganito yung hindi. Sa umpisa I'm saying, sa umpisa pa lang dapat as a magulang na ano mo na yun, yung para bang dapat hindi na sila sumasali sa mga gano'n na groups. Na filter. Ang bata, Kasi lahat tayo naging rebelde. Right. Ngayon lang iba-iba yung Parang ikaw ba, manifestation. yung time mo ba, halimbawa nung lumalaki ka, meron rin naman talaga hindi alam yung magulang mo na nag-decision ka na, yan, mali na pala decision ko. Like lahat tayo guilty doon. Parang pumasyal doon. Parang ba't kami sumali sa mga grupo na gano'n, di ba? Ngayon lang, yung mga physical na grupo dati, napaltan ngayon ng mga virtual. Sobrang dami. Na thread, forum, group, blah blah blah, ganyan. And plus yung media pa na talagang ililin ka sa isang side. Exactly. Or The bias. So, mahirap. Mahirap palang maging modern parents dito sa North America. It's a challenge too. Basta ibalik natin yung ang tawag Yung mo na- pamalo. And yung the chinelas. Kung gusto mo makulong. sa tingin nyo, pero kapag hindi ka makukulong or sa tingin nyo proper ba yun? Ako, yung palo, parang I think with effective communication, hindi kailangan yon. Really? I agree. Hindi ba kailangan yung parabang isang lang dyan? May mata. Nakatikim lang ako dyan. Parang feeling ko sa school kailangan yun. Dude, sa school. Ganun ako, man. Sa school. Nung ganun ka.
yung hindi pa yung mataba na yung manipis ha. Yung mas manipis, mas masakit eh. Sa school, you've encountered that? Oh, ganun kami That's sa good Pilipinas in school. natin. Sa school talaga, Pipitikin, sasabunin. hinila yung school. No. Elementary school. Sa Pilipinas, hindi Sa dito. Pilipinas, Right? You go like this. You did something bad? Like, you fought with your friends. Or squat, di ba? Ganun. Yeah. Right? Dito nga na-culture shock ako sa school. Kasi talagang minsan yung mga klase ko sumasagot. Sumasagot Yeah, ako sa sa- parang may sinabi siya parang ano yung sinisimbolize ng ng light na gano'n. Anong color? Tapos sabi nila, black! Hindi naman nakasagot yung teacher. Wala. Talagang kinakaya nila yung mga may ibang teacher talaga. Ngayon, may TikTok na, makikita mo kung gaano na ka-wild and violent. Yung mga estudyante na talagang physical na sa teacher, sinasapak. Yung isa nga, Yeah, sa hirap, Europe, tinutukan ng barilo. Oh my. Tinutukan ng baril That's yung crazy. teacher. So messed up na Nakakatakot talaga. lang. Nakatakot, right? Pero sino ang so what do you think ang not to blame. So sino sa tingin mo ang puno from Ang sa that? akin is kung ano ang nagiging cause ng mga broken families, household. So what if Yan it's ang not a core. broken family? Let's say what if this like itong kabataan na to is they didn't came from a broken family but they act like that. No, What do you- hindi man laging majority talaga, hindi man broken, pero yung ganong environment. Kasi pwedeng for the sake lang, hindi nag-separate ang magulang mo. Nandun. Pero bangyawan ng bangyawan sa bahay. Yes, Murahan yes. na mura, nagtatapo na ng microwave. Ay, ano yun ha? Considered as broken family yun. 'Di ba? Ganong klaseng environment. I think karamihan ng mga deviant na talagang behavior na wild is matetrace sa ganong Yeah. klaseng household. Hindi, tsaka sabi ni RFK. Sino si RFK? Robert F. Kennedy. Robert Okay. F. Kennedy. Yung mga shootings na yan, tumaas lang dahil sa nung inintroduce yung Prozac. So kasi dito, like madaling Mag-prescribe prescribe ng yung mga doctors at na- ma-diagnose ka ng kung ano mang gusto nilang ma-diagnose. Yan, I think, actually, yan ang, kung sinabi ko, di ba, broken household, pero kung i-dissect mo pa yun, bakit broken or hindi ganun na nurturing yung mga household? Kasi yung conflict, bakit may conflict na hindi na-resolve? Kasi nga, ang bilis yung resetahan Exactly. ng mga kung ano-ano. That's true. Na-alter niyan yung Which ano. leads to mental health and depression. Yes. Pero ang ano ko dyan, ang answer ko naman dyan, again, I agree with Philbert, it all comes down to family. Right? Yung foundation at saka yung fundamental belief at saka self-respect sa pamilya mo. Kasi, for example lang like, mayroon kang talagang pinapaniwalaan and ayaw mong ipahiya yung pamilya mo. Ano ba? That's ang usually the kaibahan case. nga sa North That's- America, that's maski usually ganyan the ang belief case. mo sa Pilipinas, lumipat ka dito, ganyan pa rin belief mo, Yeah. okay, na-stress ka dito nire-resetahan ka agad ng kung ano-ano mga kaya gamot. nga. Yeah. So, ang hirap na maski gusto mo na, I'll fight for this family, for my belief, dahil doon, isang linggo ka nang hindi natutulog ng ayos. Yung hormones mo na fucked up na talaga. All so over the place. so ang hirap mag-stick dun sa core belief mo na maaaring kayang-kaya mong panindigan sa Pilipinas. Ang hirap maging mabuting household, kompletong household filled with nurture and love kung yung dalawang yon dahil sa drugs at kung ano-ano pa na-alter yung capacity nyo na magbigayan at mag-communicate effectively. Pero I don't think yung Prozac or yung drugs or ano yung mga I think a little portion siguro percentage. Percentage. Yeah. Pero usually yung depression at saka mental health. Malaki dito. Pero well, okay fine. They're probably taking some sort of medicine, but ang ano is what caused it, diba? You know? So, going to that question, so sabi nyo, it comes from a household, which is a start. So, and then sabi ni Philbert is it comes from some prescription. Siguro half Half. or less than half. So, what about the influence outside the world? How, gaano sa tingin nyo ang laking impact nun
malaki. Right. Pagdating So sa financial, di ba? right. Maski anong sabihin nating maglabi-dabi tayo dito as a family, guys, wala tayong pambayad ng rent. Hindi ko alam kung paano ko bibili ng 3 beses tayong kakain sa isang araw. Right. Ang daming mga pressure. Work, wala tayong bahay, hindi natin afford. Ganto-ganto. Then, saan tayo mag-move? Wala naman trabaho, walang Kasi opportunity. makikita mo pa sa Instagram yung mga kaedad mo nasa Ang daming. Bahamas. Or, or vacation. Yeah, right? So, iba yung world na nakikita natin na it can somehow mentally affect din. Ngayon talaga, ang Ngayon, pinakamadaling right? It's ma-depress kasi yung, Makikita, yung yeah. economy Nakita mo, talaga ngayon is right? depressing. Yeah. Plus, nandyan yung impact ng mga yung big pharma na sige, ganun. And then, yung family members pa, yung mga bata na sobrang vulnerable is talagang depressed din kasi, 'di ba, yung information na overload, no, sensory overload dahil sa TikTok, sa mga social media. Yung mga like. So lahat is nasa edge na eh. Yeah. So yung parang time bomb yung household ngayon. Right. And ang only way na ma-fix yun is love. Yes, I love that. I agree. And as they say, you change the world by your example and not by your opinion. So it has to start from you. Sabi nga nila is, love is an action word. Yes. I love that. Basta ka na isusulat ka. Love is iba yung sasabihin mo, I love you, love, blah, blah. No. kailangan gawin Is mo. a verb. Action. So, pwede ba Exactly. mag-love na hindi mo kailangan sabihin? Of course. Hindi ko yung Kung sinasabi pipi ko. ka or diba? Paano mo nga sa... Didelete ko yun. Delete mo yan. No, pero I mean, kahit sa pets, right? Like, like yung mga pets, they can't even talk, but you can feel yung love and affection nila, right? I have a bunny, like hindi nga nag-show ng sounds or anything like that, but you know that you can feel, Nararamdaman mo you na. just feel it, right? Nararamdaman mo lang. And that's what love is all about. You don't have to really, it's the action that speaks louder. Kaya nga, ito ang hindi kasi nare-realize ng tao. Babalik tayo sa ibang dimension, no? Itong frequency, no? Yung mga frequency na hindi mo naririnig, 144. hindi mo na naamoy, hindi mo nakikita. Nandyan ang frequency ng love. Hate, Yes. 'di ba? Diyan tayo pwedeng mag-communicate actually. 'Di ba? Kung Kalaman ng matap mo mga yung positive consciousness energy, na yun. yung mga ganun, mga Yeah. negative Pheromones. energy. Kaya nga totoo yung yung mga aura, yung mga kutob, gut feeling. Yes, that's Kasi true. nag-ooperate yan sa ibang frequency. That's true. Kaya yung mga meditation, iba, 'di ba? Diyan mo pwedeng ma-channel yan eh. Diba? Kaya kailangan ng mga Good. herbal. Kaya totoo Herbal nga daw is eh. good vibes dapat. Good vibes. Ngayon nakakatulong Good yung vibes ibang lang. mga Yeah. herbal Positive. na Basta hindi gawa ng big pharma. basta ganyan, basta It has to, natural. Parang yung natural lang positivity tayo. mo, pwede mong i-transmit sa ibang Exactly. tao. Exactly. Lagi nating sinasabi daw, think positive, pero may scientific explanation yan. Yung mga positive na mga vibrations at saka frequency, hindi nyo nakikita, hindi natin nakikita, pero nag-i-exist yan. Yes, that's true. I agree. And it always has to, yung mga taong that you surround with, right? You can feel the aura already. Yeah, katulad Right? ng ano. Yung mga aura. Pagpasok ko sa kwarto, everybody. Pagpasok mo dito. No, pero, di ba, you feel it sometimes, right? Parang minsan kapag you meet new people and yung parang you feel parang different, right? Parang Alam mo na. alam no? mo na eh. Ganun Pero- nga, pag halimbawa nasa ospital ka, parang, Yeah, right? Pag nasa hospital ka, Ibang parang energy. ibang energy. Parang akala mo mamamatay ka Kasi na dun, marami right? dun, mga namamatay na, Yeah. nasa pain, no, Yeah. emotional. So, hindi talaga siya healthy. And, well, ayoko sabihin kasi, yung mga heroes na doktor. Yes. I mean, calling nila yun, saludo. Salute tayo doon sa kanila. Pero, sometimes it's the mindset din eh. Yung parang kahit you weave. Kasi parang sa nakita ko ngayon, it's already it's all negative, right? Like, you have only two choice. You either gonna be negative or positive. So, saan ka? So, Merong neutral. Wala actually, kang neutral. Neutral gender. Gender neutral. No, pero right? So, anong choice mo doon, right? So, parang sa mundo ngayon, it's all negative. Kita mo sa news, kita mo sa lahat ng things, sa social media, right? So,
And sometimes, minsan yung mga news na ganun, it can come off as negative, or if you have a different mindset, it can come off as positive. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Parang Agree? half full Yes. ang glass. Yes. Same glass, pero depende It's nga sa... how you see it, right? So it's always how you see things. So for me, Yeah, like war in Ukraine. And then, John goes, how do I see that? I'm Yeah. kidding. I'm kidding. no, but like it's just sometimes, how do you battle every day that you see in the news, when the moment you turn on your TV and you see like news like fire here, fire there, and somebody was killed or namatay to. How would you start your day like that? Well, don't watch the news. Exactly. So ikaw, Hinihintay mo anong yung ginagawa traffic mo? Traffic tsaka yung I don't watch Traffic it. at Hindi, saka which is- weather. Ay, pero napansin niyo na ba yan? Pag check niyo yung Instagram ngayon, check niyo yung Instagram, punta kayo sa CP24. Instagram wala na. So, Wala. Yeah, they already they're removed banned. the. Inalis, Yeah, they- binan nila dito sa Canada. Yeah. No, pero So- walang connection yan sa kasi negative o mga ganon. Hindi, pero like, sinasabi ko lang kasi Sa lifestyle. kasama ko si, di ba, this morning si parang na-stress sila, wala nang news nila. I think mas okay yung Yeah. gano'n. Yeah. Di ba? Parang hindi mo... Hindi, kaya nga dito sa atin, di ba, actively, tinry na namin lahat. Ano bang content i-develop? Although meron kaming, very qualified na mga professional na, news journalist, lahat ng yan. At talagang pinili natin actively na hindi tayo mag-news kasi ang tendency ng news is talagang clickbait yan eh. 'Di ba? Lalo ngayon sa Yeah. industry na malulunod ka diyan na mga hits kasi yan ang gusto makita ng mga tao, bakit Exactly. baka nirate ni ma-fake ganito sa news gano'n. pa ako. 'Di ba? At Yeah. saka yung irresponsible na mga ganon and yung grabe. So, yun. Walang news kasi Yeah. nga nakaka-high blood. Yeah. Nakaka-high blood It talaga. changes your it changes yung mood mo. So it's okay probably, every now and then you get to check the news, but for daily consume like every morning or after, like when you go home from work, mag-news ka ulit. Pero ang parang- ko lang, you still have, kailangan kailangan mo rin yung anong nangyayari, alamin yung nangyayari. Kasi Pero iba pwede sa na- weather at traffic lang kailangan. Kailangan mo rin exactly. kailangan mo rin alamin kung ano talaga ang Yeah, I nangyayari agree. sa mundo. I Right? agree. Pero, But- okay. Oh, ikaw. sorry, Andrew. So, but if it's affecting your mental health to the extent that you don't want to go out because of what you see, sa Well, if it's affecting your mental health, of course, okay, so there's something wrong with you. Pero, if it's affecting you in a way, well, iba na yun. I mean, but that's the impact. That's what's bringing to you by the news, right? Yeah, So, well, one thing you gotta help yourself is you gotta have to avoid what's bringing you down. So, you gotta avoid what you don't understand. Yun ang ano yun ko. Kasi most of the news, there's always a bigger picture or there's always a story on the other side. right? Right? Yeah, so kung hindi that's mo true. naintindihan, I mean, like, look, for me, I must know what's happening in the world, right? And you gotta be able to differentiate kung ano yung totoo at saka kung ano yung kung That's hindi. true. Well, yeah, I agree. Right? I Pero agree. if it's affecting you mentally, para bang, okay. Hindi tama yan. Kasi ikaw ginagamit mo sa ibang bagay. I have to, yeah. Yeah, Kasi yeah, yeah. ano ba, mapapredict mo kasi Yeah. in ka sa mga market Yeah. ganun. Yeah. Pero pag yung may slant nga kasi yung mga news ngayon na parang nilalagay ka sa ibang direksyon, yun ang masama. Tapos palagi mo pang nakikita. Ang point lang siguro, hindi mo palagi makikita. Pero kung gusto mong i-access, meron kang access. Pero Look, yung mga local issues natin ngayon, it's been happening throughout. Yung topic nga natin last week, is it mas madami ba ngayon na nangyayari na kaguluhan ngayon kaysa dati? No, it's the same. Yun ang answer ko. Dahil back then, wala tayong social media. Hindi nire-report yung mga nangyayari sa Mga nasaksak sa batters. Mga nasaksak sa batters. yeah. Hindi nasaksak yung mga yung mga ganito. There's no camera na pwedeng instant you can send that information to a news agency, right? That's why it was underreported, right? Ngayon, meron na tayong social media. You can send that video to May over-reporting. to any news Yeah. agency you want, and right away, Kaya nandun na nga, yung ang news. repercussion yan Right. is ngayon na lahat may ginanya,
information overload, ngayon ang grabe ang mga napraning. Mga ilang ang rate ng mga suicide sa mga bata, yung depression talaga sa lowest sa to most severe. Yan ang repercussion ng too much information na negative. Exactly. Di ba? Kasi again, process yan, maski positive pa yan o neutral, ipaprocess yan ng utak mo eh. That's true. Inevitable yun. Yung babasahin mo, paprocess lahat yung mga nakikita mo. What you So, are. oo. So what they say is that what you are is what you consume. You Right? just need to be loved. Yeah. Para mawala Kaya- yung that's negative. true. Kaya nga That's ito yung true. gustong-gusto ko rin sa TikTok. Yeah. Pag halimbawa nasa For You ka, random link makukuha mo. Pero pag isasadyain mo kung anong gusto mong makita. It will show Oo, you oo. the algorithm. Oo. Yeah, Or exactly. yung halimbawa isang topic lang, sabihin mong Photoshop or something. yeah. Photoshop lang yung puro lalabas. Exactly. Rabbit hole. AI. Yeah. Oo. Yeah, that's true. So, pwede mong ma-filter out yun. Basta yun yung practicein mo sa sarili mo. Eh, Exactly. puro sexy lady. Ibang algorithm yan. Kasalanan ko ba? So, yun na. Pero, Justin, ano ba yung mga ginagawa mo? And, pakilala mo naman yung sarili mo sa Sino sa si mga Justin? Yes. Sino si Justin? So, me as a digital creator, right? So I explored being a creator. I wanted to really show the way I see things. So when I say I want to show the way how I see things is I want to show my creative side through videos, storytelling, right? And the purpose of this is that I wanted to give inspiration to other people that if I can do it, you can do it too, right? Because like we all want to be someone. We all want to be known for someone. And if I'm given the chance to tell the world what like I want to know your perspective too, right? So I'll start first. What is the main thing that you want to be remembered for, right? And for me, I'm going to start first. I'm going to start with 3 things. I want to be remembered for 3 things. First, I'm a woman of faith because my world changed because of my belief in God, right? And second, I want to be known for someone who has courage. Courage, right? It takes time talaga to have courage to do some big things, to really change the whole persona you were before, just to evolve, right? Ano yung example ng courage na yun? Na So big courage, thing? big thing is like, for example, moving out of your country. That's a big move. Hindi, para sa'yo. Para sa'yo. For me, like going out of my comfort zone is like, doing what I do right now. Yung magkukwento ka. Yeah, Nasa to social tell media. Your face to there. tell what I believe in, like what we do right now. It takes courage to talk like this, right? It doesn't, because people can judge you for your opinion, and it takes courage to really put what you believe in. So that's courage, right? And then last, so what I want to be remembered for is someone who's free. Because I want people to be free. I want people to be free the way I want to be free na. I don't care what people will say. I just want to be me, Kasi ngayon, ang daming ang judgment na nangyayari, right? So, you just want to be free. You want to do whatever you want to do. You just want to support people. And, yeah. Ang challenge kasi ngayon, easier said than done. Yung maging free halimbawa. Kasi yung iba, walang luxury na walang repercussion yun. Yeah. Maski sa mga maliliit na bagay, okay, may ginawa ka, may paniniwala kang iba, and then, ang dali-dali kang research, LinkedIn, social media, and pwede kang mawalan ng trabaho o mabawasan ng opportunity That's sa true. mga susunod. Yeah. So as much as na, gusto ng iba-iba nga ng parang, I guess, freedom, Yeah. diba, na Yeah. yung iba mas realistic yung threat Yes. versus halimbawa sa'yo sa given face mo sa buhay is iba-iba yung mga perceived threat mo at saka yung talagang valid na threat. Yes. And ngayon baka nandyan ka sa may opportunity ka na nasa na free, sabi mo nga no, nasa state ng free ka, pero baka yung iba nating mga kakilala o kaibigan is baka wala pa doon or dahil iba talaga ang threat sa kanila ng
pagiging free in terms ng sa capacity nila na mag-sustain Right. yung buhay nila, pamilya nila, trabaho nila. Yeah, exactly. I totally agree with that kasi we are in different levels then, right? So we can't all be on the same page. But raising awareness really and really consuming, proper knowledge kung paano how to just set yourself free will definitely help you. Kasi syempre, if you're not gonna take that one leap of faith to get out there and do what you need to do, then nothing's gonna happen. You'll be forever stuck in where you are. So that's why, sabi mo nga, in different, yung mga tao na it's not in the same level as we are or as I am, right? What I do or what I want to advise them is that don't be afraid to get out of your comfort zone. I'm telling you, you don't know what's waiting for you out there. So that's just my own, opinion, right? So ang tanong naman is, lumaki ka ba sa ano? Kailan ka Yeah. ba nag-move dito? sa Philippines, lumaki ako, and then I go back and forth, and then I Pero decided to move here. Dito sa Canada, sa Kitchener, like doon ka banda sa West, di ba? Yes. So ano yung difference doon sa Toronto? Family ba? Ano yung sinasabi ng mga taga, sabihin ng Kitchener-Waterloo area sa mga taga Toronto? That's a good question. Masama. Meron ba doon? Maraming No. Filipinos din doon. Yeah. Sa Waterloo. Yeah, maraming Ah. Filipinos din. Pero, it really, it's a different, it's a different environment. Kasi parang doon, it's very chill. It's hindi galit yung mga nagda-drive. Good to know. Good to know. Kasi, Kasi ilan mo yun? Parang 45, mga an hour away from Yeah, yeah, Mississauga yeah. or Yeah. something. 45, yeah. Refreshing Ang laking, marinig yun. Ang laking culture change eh. Yeah, it is. Diba? Like, yung mga Filipinos na dito lumaki or dito sa Toronto, like sa city, kukumpara mo sa mga like doon sa Waterloo, Cambridge, mga ganun, sila Lace, sila ano. Like, ibang-iba yung... Iba na talaga. Iba na. Parang kapag nag-drive ka, parang ka lang, good mood ka lang. Parang pag nasa medyo GTI ka, parang ka na parang kailangan mag-warm mode ka na Good to know kasi alam mo, ang dami na ngayon na maglilipatan sa ibang province. Iba tayo, mga kapatid mo, mga Yeah, kilala kaibigan yeah, natin, yeah. close atin. And yun is para sa ganong klaseng lifestyle na mas chill. And tayo, di ba, pag pumunta tayo sa Alberta, Winnipeg, oh my God, like gusto ko dito. Oo. Tapos yung pala, pwede naman na para sa hindi kaya na, halimbawa, hindi pwede sa trabaho na mag-ganon lang, pwede pala na Kitchener lang. Si Oo ano nga, naman. tingnan mo si Ezer, Of di ba? course. London, mas malayo pa sa Hindi, Kitchener. wag naman yun. Ay, No, Jax, that's too pwede ba? Hindi, toxic na rin dun eh. Kanina galing kami sa Pickering, masumpa-sumpa ako yung traffic Oh sa my rush God. hour. Hindi Hindi, na ako balik apektahan doon. hanggang Oshawa na eh. Yung, yung traffic na gano'n. Yeah, Pero, the traffic, iba na. Oo, Iba na. nakakasira ng mental health. ng mental. No, kasi yung, especially kapag nasa, GTA ka, parang, parang isipin mo, baka mamaya may aksidente. Parang, alam mo yun, parang natatakot ka na minsan kasi laging, yun nga yung nakikita mo sa news laging, may banggaan na naman. Sa akin, that's the listing that I think of. Really. Kasi iniisip ko lagi, what's the shit? Ano na naman mangyayari sa trabaho ko? yun ang lagi na sa isip ko eh. So, right? sa work mo yun. Ano naman shit na magiging mas problema worse, ko ngayon. Right? Yeah, So sa yeah. akin, normal lang yan. Yeah, it's normal, right? It's definitely normal to just think of what you want or like what you Yeah, but I been- should really travel sa Hindi, kaya nga, ang sinabi rin, yung nakita kong data recently, yung paglaki ng anak mo, kung gusto mo, malaking influence dyan is yung neighborhood. Kung ano yung, sabi mo, area code mo, or yung FSA mo, yung M2K, M2J, malaking impact yun sa paglaki ng bata. That's true. ang challenge naman dyan, di ba? Sinabi, Waterloo, di ba? Okay, lilipat ka sa Waterloo, chill nga.
wala ka, ang trabaho naman isang oras mahigit. So parang hindi hindi naman ganun lang kadali na alimbawa kami artista. Ang studio nasa Markham. Yes. Like, as much as na parang okay sa Waterloo, paano naman 'yun? But if it's an opportunity, what will stop you? Traffic? I don't think so. Hindi, pero yun nga, balik tayo sa square one na, oh my God, ang sa 10 hours, 2 hours na pupunta, 3 hours na pupunta sa traffic, tapos grabe yung toxic na yun. So yung, hindi, yun siguro. No, I mean, kasi walang malayo pag may gusto, right? So kung kunyari, Yun. Pag-ibig yan. yeah, right? Kung ang pag-ibig nga, pag love mo, may LDR, may mga Mag-move ka talaga kahit ilang oras Exactly, yung i-drive mo. right. Pero thank you very much, Justine. Of course, thank you for Saan ka ba having me. mahanap ng mga viewers natin, mga listeners natin? Yes, you can find me on social media. I have a TikTok account and I also have my Instagram. You can follow me, Justine Haley, and I'd love to connect with you. Thanks for having me, Thank guys. you very much. Sa akin, you cannot find me anywhere. Sa Ajax. So yun, thank you very much at sana panoorin nyo rin yung mga ibang shows namin dito sa Filipino TV. Makikita niyo yan sa aming YouTube channel, Filipino TV Officials. I-check out nyo lang, i-like and subscribe nyo na rin. At magkita-kita ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.